Hindi. Una pa. Sige, go on. Dalawa yan ah. Pangalawa. Tama mo para di ba niya talaga? 2. Ayan, okay. Please explain the mystery of the translation of the bride. Sabi niya. Nung pinapiliwanag niya, sabi niya, etong makatawan natin. Sabi niya, I don't mean to be sacrilegious. Sabi niya, di niya tinutukoy yung atin, itong church. I mean to say, every believer, parang then bigla siyang bumalik sa time ni Abraham. Sabi niya, Abraham ay may inaabang na pangakong anak. Ganun din ang bride, tama? The bride, sabi niya, the church is also looking for a promised son. The bride is looking for the promised son. Tayo ang nobya, tayong babae. Pero bago dumating ang promised son kay Sarah and Abraham, ano kailangan mangyari sa katawan nila? The body has to be changed. Si Sarah, ilan taon na si Sarah? Sarah was 90 years old. Abraham was 100. Too old. Sobrang tanda na para magkaroon ng baby. Wala nang gata sa kanyang milk veins. Ang milk veins niya ay natuyot na, dried up na. Pero 90 years old. Her womb ay hindi na fertile. Amen? Okay. 90 years old. Tingin nyo. Ano ba? Tawag natin sa mga ganyan na sitwasyon. Menopause. Tama? Okay. Eh ngayon, mga babae, sabi ng prophet, may quote yan, mga 20 years old, menopause na. Bakit? Alam niyo bakit? Dahil sa mapagkain na kinakain. And this world is falling apart. Ang sumpa na sa lupa, kung saan dinukuan mapagkain natin ay parami na parami at parumi na parumi. Amen? Praise God. And imagine, Sarah was 90 years old. Talagang in the natural process of time, ang kanyang bahay-batay talagang hindi na fertile, sterile, hindi na siya kaya magkaroon ng baby. Imagine 90 years old magle-labor. Kaya pa ba ng 90-year-old mag-labor? See, her heart was too old para sa labor. So anong ginawa ng Diyos? Bago siya manganak, God changed her back to a young woman. Bumalik siya sa isang babae in her prime age. Anong prime age ng babae? Ilan taon? 22. Kapatid. Kasi bakit? Pinatunayan ng prophet natin. Kasi nung dumadaan na sila dun sa Gerar, at ang hari, Diyon na isang binatang hari na na nakahanap ng asawa, si Abimelech. Pagdaan nila doon, nagbago na yung katawan nila, at sabi ni Abraham, sana, pagdaan natin sa Gerar, sabihin mo na magkapatid lang tayo. Kasi pag nakita ng hari na ikaw, napakaganda na kung sigurado kukunin kang asawa, pero para maging asawa ka, kailangan patayin ako muna. Kasi may patas din sila na hindi niya pwedeng kukunin asawa pag alam nila may asawa lalaki. Sabi nila, takot si Abraham. Naging naduwag si Abraham. At sabi ng prophet, naging hindi lang duwag, naging sinungaling pa. Bakit? Kasi magkasawa sila. Although parang kalahating sinungaling, sa harap ng Diyos, wala namang kalahating sinungaling. No white lies and black truths. Walang ganyan, mga kapatid. Ang totoo ay totoo. Ang tama ay tama, ang mali-mali. Sinabi niya, magkapatid lang sila. Amen? Hindi naman sila magkapatid. Although yes, half-sister sila. Pero dapat sinabi na mag-asawa. Diba? Why? Kasi nagbago na ang kanilang katawan at naging napakaganda na si Sarah. Kaya isang binatang hari ay na-inlove sa kanya. So sobrang inlove pa talaga, nagkatotoo yun. Si Sarah naman, sunod-sunuran. Sige. Amen? Hanggang malapit na sa punto na talaga kinuha na, magiging asawa na nga, nakahanda na lahat.
Isipin niyo yan. Klaro mo ang Diyos. Alam niya yung lahat ng dinadanas, kahinaan, kakulangan. Naintindihan ng Diyos yung naranasan at naramdaman ni Abraham, na naduwag si Abraham, natakot si Abraham. Biro mo, hari yan. Pangyarihan ng hari, natakot si Abraham. But still, ang Diyos iningatan mo rin ang kanyang propeta. Tama, isipin niya. Yung gabi na yan, habang natutulog na lahat, ginising ng Diyos si Abimelech. Sabi ng Diyos, Abimelech, patay ka ng bata ka. Bakit? Kinukuha mo yung asawa ng aking lingkod na propeta. Gulat si Abimelech. Sabi, Panginoon, alam mo yung matuwid kong puso. Tinanong ko muna sila. Sinabi niya, magkapatid lang sila. See? God was protecting His servant. Amen? At alam mo pa, sinabi ng Diyos, ito nakapagtaka, sabi din ng kwento ng prophet. Pero mo, isang matuwid na hari, alam ng Diyos ang katwiran ng puso ng hari. Sabi niya, i-restore mo yung asawa. Si Sarah, sa kanyang asawa si Abraham. Na aking lingkod. At ano pa? At magpa-pray ka ba sa kanya? Ano? Sabi niya, propeta ng Diyos, pero nagduwag at nasinungaling. Pinag-pray pa ng Diyos. Pinag-pray pa sa kanya. Ibig sabihin, nandyan pa rin ang virtue ng Diyos sa kanyang prophet. Amen? Isang propeta na sinungaling, isang propeta na duwag, sabi ng mensahe. Pero sabi ng Diyos, in-honor pa rin niya ang kanyang prophet. Amen? At sabi pa niya doon sa prophet, sa hari, magpa-pray ka sa kanya. Para mabalik ka sa katwiran mo. So, God is always there sa lahat ng panahon in times of trouble. Amen? And dito rin, sa kalagayan ng lingkod niya si Abraham at si Sarah, binalik siya muna sa pagiging isang young woman. Ganon din ang ginawa niya kay Abraham. Kasi bakit? Because ang kanyang katawan ay as good as dead. So kailangan niyang baguhin. He had to change their body para to receive the promised son. Pero mo, kung hindi siya ibinalik sa pagkabata at binata at young woman, si Sarah, paano nila kaya alagaan si Isaac? Paglaki. Pagluwal ni Isaac. Napakalaki pa naman ngayon dyan. See? So God has to change them back. Ganon din tayo daw. We cannot receive the promised Son, our promised Son, Jesus Christ, ay pinangako sa atin sa araw natin na ito, mga kapatid, sa mga katawan natin na ito, natin ginabubuhay, itong katawan ay kasalanan. These bodies are sin. We still have a sticky nature sa katawan na ito na lagi nagbibigay ng problema sa atin. So, kailangan talaga, amen, baguhin ng Diyos itong katawan na ito. Amen. Pero bago niya mabago ay kailangan may binago muna dun sa loob. Amen? Look at that. When you go on down, etong labas natin na ito, katawan, sita, smell, lahat, alam mo, guguluhin tayo talaga. Ito yung sticky nature, all screwed up. Itong dahilan bakit ang dami natin mga problema. Tama? And everything else. Pero meron isang bagong katawan na asang galing. Comes from this born again, hindi ito outside, kundi that inside sa loob. Doon nanggaling yung bagong katawan. Hindi ito outside, see, stay, smell. Hindi, kasi ito outside is subject to death and will die. Pero yung nasa loob na yan is the person that cannot die. Yan ang person na galing nandun ang bagong buhay na nanggaling sa new birth, and it builds another person in the image of the person you are around that life. Kaya importante, tiyakin natin na nandyan yung loob na yan na bago na talaga. Para magkaroon ka ng isang katawan bago. Amen? Naghihintay. Ano ang nandyan sa loob? Yung iba kasi wala nandyan na sa loob. Yung katawan na yan. No, sabi niya, potentially lang, it is there. Ano yung nandun potentially? The word promise before the foundation. Amen? Etong katawan is the negative. Etong darating na katawan
will reflect the positive of the world. Ganun din daw ang translation ng ng bride. Kasi yan ang tanong paano ba mystery na kasi? Ganun din daw. Yung salita na nasa akin, the body will materialize around that word. Kung paano nangyari din kay Sarah, mga kapatid. See? So, mga kapatid, sa katawan na ito, kung babalik tayo dun sa go back to yung ating text binabasa ko sa inyo kanina about the woman travailing. Amen. Pagkatapos ng mailuwal na, pag dumating na tayo dun sa sitwasyon na we meet the promised son, lahat itong mga naranasan natin, mga kahirapan, pagsubok dito sa mundo na ito, ay hindi, sabi niya, remember it no more. Maalala. Mga kapatid, praise God. Dahil meron na, mga kapatid, a man born into this world. Mga kapatid, may isang bagong katawan na hihintay sa atin. Yung promise natin si Jesus Christ, mga kapatid, ay makita na natin, masalubong natin sa alapaap. Sabi niya sa verse 22, now therefore, sa mundo na ito, kakaroon talaga tayo ng mga pagsubok, kahirapan, you shall have sorrow. But sabi niya, I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man take from you. Pagdating ng araw at punto na yan, mga kapatid, in that great marriage supper of the Lamb, mga kapatid, sobrang galak tayo. Sa sobrang galak, ang luha natin na tutulong sa kagalakan. Kapatid, sabi na ng mensahe, yan ang time na the King in all His beauty will come in, to wipe away all your tears, at sasabihin ng Panginoon, bakit ka pa lumuluha, ay nandito ka na nagtagumpay ka. Amen? We look forward to that great day. Sabi niya, sa araw na yan, in that day you shall ask me nothing. He's pointing to our day. Tama? Our day. In that day, mga kapatid, praise God. Wala na tayo itatanong pa. Alam mo bakit? Because all the mystery of God is finished. Tapos na. Revelation 10:7 ng ministry ng seventh angel. Sabi rito, in that day, you shall ask me nothing. Bakit? Kasi the mystery ay nabuksan na. At sabay dito, sabi niya, verily I say unto you, whatsoever you ask the Father in my name, bibigay. Sa time na yan, you have asked me nothing in my name. Sa time na, ask, sabi niya, and you shall receive, that your joy may be full. Alam mo, sa time na ministry ng ating Panginoon, ay unti-unti minamanifest na niya. Hindi lang yung first pool, second pool, pati yung third pool, minamanifest ng ating Panginoon sa ministry niya. Amen? Ano yun? Yung nagsalita lang siya. Amen? Nagaganap. Amen? Kaya nga sabi niya, sa verse 25, itong mabagay na sinasabi ko sa inyo in Proverbs, dadating ang time, I shall no more speak to you in Proverbs. Bakit? Hindi na mahiwaga o makalukaan. Hindi na ma-mystery. Ito yung time na sinasabi, I will show you plainly the Father. Amen? The mystery of God, the mystery of the Father, the mystery of Christ. Lahat. Amen? Si Paul speaks of this in Colossians chapter 3, that chapter 3. Let me get your, okay, let me just get this verse. Colossians 2, verse 2. Colossians 2, verse 2. Sabi rito,
Verse 1 muna. For I would that you know what great conflict. When you say conflict, ay ano? Mga problema. Tama? Time of trouble. In a time of trouble, sabi ng ating text, He will hide us in His pavilion. So I know what great conflict that I have for you. At may special mention ba ang age natin? Wala. Sige nyo. Meron ba wala? Tayo ba kinakausap dyan? Yes. And then at Laodicea, tayo kinakausap ng text na yan. For as many as have not seen my face in the flesh. Mga kapatid, ano ang sabi at parang comfort ni Pablo, the first messenger, speaking to this last age, isipin niyo, mga kapatid, na hindi natin siya nakita, pero narinig natin, mga kapatid, yung mensahe ni Pablo, na ano, na pinris ng prophet natin. Amen? Remember, beyond the curtain of time? Sabi, anong sinasabi? At mga tao, ay tinataas na siya noon. At sabi niya, bakit? Sabi kasi on earth you were a leader. Tapos sabi ng tinig. Sabi niya, kilala mo ba sino sila? Sabi niya, they're your people. Sabi niya, lahat ba sila Branham? Sabi niya, no. They're your converts. Tapos sabi niya, ang tinig sa kanya, you will have to be judged for what you preach, kung anong pinag-aral. Alam mo, sabi ng prophet, tinanong niya, si Pablo ba hahatulan din? Sabi, si Pablo hahatulan din. Then sabi niya, kung si Pablo hahatulan, sabi niya, at ang grupo niya ay pumasok, sabi niya, ako, tiyak ko, ang grupo ko ay papasok din. Bakit? Because I just preach what Paul preached. Amen? Praise be the name of God. Kaya meron tayong katiyakan. A vindicated prophet. Amen? And here we have a prophet, a messenger to Ephesus, talking to us in this last day, Laodicea, na hindi natin siya na makita ng mukhaan. But we have a prophet that preached exactly what he preached. Amen? Praise God. Para ang puso natin ay ano raw, might be comforted and be knitted. Sabi ng verse 2. Knitted. Ano ba yung knitted? Tagalog, ano yun? Parang ginanchilyo. Tama ba yun? When you knit, di ba? Ang knit ay sino dito marunong mag-ganchilyo? That's not. Ilan sinulit kailangan nyo sa pag-ganchilyo? Isa lang, di ba? Isa lang. So, isa lang ba ang salita? Isa lang ba mensahe? Pero parang dalawa, no? Pero, di ba, pag ginagawa mo, parang mo dalawa. Kasi bakit? Dalawa yung hinahawak mo. Tama ba yun? Hindi dalawa, di ba? But it has to be in the right hand. You have to have the right finger to do that, mga kapatid. Amen? Praise God. And the fingers of God ay nandito para buuin ito mensahe. Knitted together in love and unto all riches. Dito daw nakatago ang lahat ng kayamanan. Full assurance. Pag sinabi full assurance, ibig sabihin meron kang buong-buo. Fullness, kapunuan. Full assurance, fullness, katiyakan. Amen? Walang puwang ng walang puwang na may pagdududa. Tama? Assurance may katiyakan. Full assurance ng ng kaalaman. Understanding. To the acknowledgement. Pag sinabi acknowledgement, meron tayong knowledge. Ma-acknowledge natin na the mystery of God and of the Father and of Christ. Tatlong bagay yan. The mystery of God para sa atin, Revelation 10:7. Tapos na. Amen? Kaya wala nang tanong. Kapatid, when you go back dun sa sinasabi ng Panginoon sa Mark 11. Nasa Mark 11 ako.
Ano sabi dito? As we go on, Mark 11 verse 23. 22. Okay. Have faith in God. Whatsoever if you say to this mountain, be removed, cast to the sea, walang doubt sa iyong puso. And believe those things which he said, ano mangyari? It shall come to pass. He shall have whatsoever he said. Amen? Then, sinusulat ko na sa verse 24. Therefore, I said, what things soever you desire when you pray, believe that you receive them. Amen. And you shall have them. Amen. Praise God. Kasi dadating talaga tayo sa sitwasyon. You go back kanina sa John 16, men. Yeah? Yan. When you go on down, ano ba sinasabi? Babae, having had time of trouble, pero pag lumuwal na, pag dumating na, nandito na tayo sa junction ng time na sasalubungin na natin itong promised son. Ngayon, sa time na yan, may sorrow sila kasi alam nila, kukunin ng Panginoon. Sa time natin ngayon, this is the second crucifixion time. Karoon din ng squeezing, sorrow, going down. Verse 22, I will see you again and your heart shall rejoice. Your joy no man take away that day. Wala ka nagtatanungin because tapos na. This is that day. That scripture is being fulfilled. Verily I saw. Parehas ba hindi? I said to you, whatsoever you ask the Father in my name, He will give. Amen. You have not nothing asked in my name yet. Pero sabi niya, ask. So minsan, kailangan tayo marunong humingi. Paano ka humingi? With a prayer of faith and inspiration. Amen? Praise God. Kasi minsan ang panalangin natin hanggang bibig lang, hanggang isip lang. Pero kung yan ay galing sa puso, you go into that closet, go into that room. It's just you and God communing. Remember last Sunday, our communion is God. Alam mo, communion is what? Communion is not a monologue. Communion is a dialogue. Pag kinakausap mo, dapat sumasagot din at naririnig mo ang sagot. Amen? Para your joy may be full. Go on down, go on down. Verse 25, ito sinasabi ko sa inyo, hindi na proverb, ito na yung time, ito yung age, hindi na proverb. I show you plainly the Father. Ano yung kanina? The mystery of God and of the Father and of Christ. Dito na nakita natin ang kabuuan ng salita. The revelation of the Godhead. The divine supreme deity of Jesus Christ. Amen? In that day you shall ask in my name, and I shall not say to you that I will pray. Kaya nga, pinaniwanan ng prophet. Amen? Maski hindi ka mag-pray, bigkasin mo lang. Just speak the word. Amen? Alala sa time ni Moses, Moses ay dumanas ng inipit talaga ng Diyos. Nasa likod, ang mga sundalo ni Paro, nasa harap ay yung Red Sea, at umiiyak siya sa Diyos. Amen? And then sabi ng Diyos, Moses, why cry? Tama? Speak. Ano gusto mo mangyari? Speak. And something happened na minsan hindi nangyari. Sa pamagitan ng bibig ng isang ng tao, hinati niya yung dagat na puti. Sa pamagitan ng pagbigkas niya. Sipin niya. Amen? It was God in Moses na nagsasalita. Kasi kung tao lang nagsalita, hindi susunod yung dagat na yan. But it was God in a prophet. Now it's God in His little bride. Amen? See? Praise God. The Father Himself love you. Kung po sa atin, this little bride. And He have loved me. Tayong bride, siya yung groom. Mahal ba natin ang groom? Amen. At naniwala tayo na siya ang lumabas. The logos that came out of God in John 1:1 na naging malinaw sa atin sa uling araw na ito. Amen? At I have to go back. I come from the Father. I come into the world. And I leave the world and go back to the Father. Amen? Kaya nakita ni John
nakita ni James, nakita ni Peter, yung tatlong alagad, nung umakyat, sinamahan siya sa bundok ng Transfiguration, nakita niya, bumalik siya sa anyo ng Logos. Tama? See, pinapakita lang ang foreshadow. Kapatid, go back to the Father. Sabi ng mga disiplo, ngayon namin, tayo ba yan? Tayo ba yan sa verse 29? Disciples ay nagsabi ngayon, naging malinaw, and hindi naging proverbs na, o kanikaan o hiwaga, o mystery. Amen? See, praise God. Now we are sure. Tayo ba ito? Tayo ba ito? Now we are sure na alam mo lahat ng bagay, need not that any man should ask thee. Alam ba ng Diyos ang lahat ng bagay? Nasa puso natin, yung pangailangan ng munting nobya na ito. Amen? See? Amen. It's God. This is the confession ng mga disciples. Disciple means what? A follower of Christ. Amen. Sabi niya. Verse 21, sagot ng Panginoon, now you believe. Amen? Do you now believe? Dadating ang hour, sabi niya, and now is come. You shall be scattered, every man to his own. And iiwanan niyo ko. Alam mo, sa time ng ating Panginoon, talaga iniwanan ba siya dito? Iniwanan. Amen? Pati mga alagad, iniwanan sa lahat. Alam mo, isang alagad lang hindi nag-iwan. Alam mo kung sino? Si John. Sino larawan ni John? Diba siya lang ang nandun sa baba kasama yung mga sisters, yung mga woman. Siya lang nakaabang doon sa paanan ng cross na yan. Pati nga si Pedro iniwanan din siya. Tama? See? At sabi ng Panginoon, Pedro, I pray. Kasi bakit? Kasi predestinado ka Kaya pinag-pray kita sa Panginoon. Alam mo, kung predestinado ka, kapatid, tingnan mo, ang Panginoon, alam ba niya lahat? Alam niya, predestinado si Pablo. Alam niya, ipagkanunod siya ng 3 beses. Kaya sabi niya, bago tumilaok ang manok. 3 beses. 3 is what? Perfect. Naalala ngayon ni Pedro yung masalita ng ating Panginoon. Amen? Praise God. See? So, alam mo, the Lord God knows sino yung sa Kanya. Bakit si Judas hindi? See? Bakit? Because walang seed. Inland seed. Walang ipoprotekta ng Diyos. Walang ikikwiken. Pero si Pedro, alam na parang may seed. Kasi bakit? Si Pedro nag-repent ba? Hindi. Nag-repent. Mga kapatid. Praise God. Praise God. Marami. Pero alam mo, maraming beses din dumadanas tayo ngayon. Amen. Parang iniiwan na natin ang ating Panginoon. Lalo na pagdating na time of trouble, sila sa time of trouble, iniwanan nila yung Panginoon. Tama? See, the time of trouble, iniwanan nila. Pero sabi mo, I'm not alone because the Father is with me. Dapat ganun ang confession ng bride. Kasi ang confession ng groom natin, kasama ko ang mga confession ng bride, the bride sa confession na, I am not alone. My bridegroom is with me. Amen? Because alam natin, sabi ng bridegroom, I will never leave you, and I will never forsake you. Amen? Sabi niya, eto mga bagay ay sinasabi ko sa inyo para magkaroon tayo ng kapayapaan. Kaya ang prophet nag-preach ang shalom. Peace. Sa mundo na ito, you will have tribulation. Time of trouble. Maraming pagsubok. Sigurado yan. But be of good cheer. Bakit? Ang bridegroom ay nagsabi, I have overcome the world. At kung confession ng bridegroom, ano confession ng bride? Ganun din. We speak the same thing. The bride is the same material as the groom. Amen? We will speak the same thing. Kung siya nag-overcome, maging maging magalak din tayo. Be of good cheer, little bride. Kung paano ang groom nag-overcome, this bride ay naka-ordained din na magtagumpay. She's ordained not to fall. She's ordained to overcome. At may confession siya na siya ay isang overcomer. Amen? How can I overcome? Mensahe ng prophet, pag dumadating ang pagsubok in the time of trouble, alalahanin natin lagi. Ang ating Panginoon, sabi niya, kinukubi niya tayo sa kanyang pabiliyo. Hindi niya tayo
liwanag. Amen. Praise be na. Ilang beses tayo dumanas na magano'n na klaseng trouble, mga kapatid. Naalala niyo yung prophet? Nung nandun, minsan nakalimutan siya, patungo siya doon sa isang lugar na gusto na ipag-pray yung isang sister. Dumaan, nag-shortcut siya doon sa isang bukid, nakalimutan niya yung bukid na yun, ay may isang bull na talagang nilagay doon kasi sobrang bagsik. Nilagay na ng may-ari doon, nakakulong, at may warning pa, huwag kang pumasok dyan, nakalimutan niya. Iniwanan pa niya ang kanyang baril doon sa kanyang truck. Pagbaba niya, pero nakita niya sa kanyang alala, ay nandiyan ang bull. Kaso too late na, nakita na siya ng bull. Hinawakan niya yung baril, ay naiiwan ang baril, natataranta na siya.